Hi guys! Hi to all sa mga plug-in sa Titans Global Support. I'm Noel Modiquilio of Philippines, Cebu, Safar Executive of UNO. And I'm here right now to teach you some basic skills on our business. And kibaw naman ta na, diba, sa atong negosyo, no, when we starting, of course, in order for us to maabot as mga gusto na tong dagko na maabot or success na gusto na to sa atong negosyo, dapat ang basics muna atong foundation jud kibaw jud na, no. And these are some of the basic skills na akong i-teach sa inyo karon. Okay, so tuning amo ning gitawag og five fingers. Okay, so these are five basic skills na magamit kayo nato sa atong business, especially kung ikaw nagsugod ka sa atong negosyo. Okay, so number one is prospect list. Okay, so kani siya one of the very important thing na dapat nato buhaton sa negosyo nato. Dapat ginalista jud nato itong mga prospect. Okay, so ibaw naman ta na kanitong negosyo. It's more on, of course, marketing natin mga produkto, natin mga basic nato mga goods na basic goods na product. Dapat natay kibaw na ta kung kinsa tong mga tao na to ang um, i-market ani. So of course, dapat na dito prospect list. Okay. So may buhaton mo sa imong prospect list. Now, sa imong notebook, no, siguro na kay mga 3 to 4 columns na buhaton. Yeah. One of that column na list mo ang mga names nila. Second is contact number nila. Of course, if naga nila landline, mas maayo. Kanya, third column, possibly pwede mo butang ang profile. Okay, so for at least kibaw ka on how to deal with that person. Tambay ba siya, empleyado ba siya, negosyante ba siya, etc. etc. And the fourth is pwede mo butang ang remarks, no, kung unsa bay reaction, unsa bay gisabutan ninyo sa after the presentation. Mo-join ba siya, kano sa siya mo-join, positive ba siya or negative ba siya. Anyways, at least na kay record or kanang murag list na matan-aw nimo later on kung unsa jud ni siya prospeka, no, kung kanus ba siya mo appeal or unsa magani. So anyways, at least lista lang mga siguro mga 3 to 500, at least 3 to 500 people sa imuhang list. And akong suggestion is unahon dito nimo ang mga tao na dali inviton, and katong mga tao na capable sa business. I mean, example na siya money to invest sa negosyo, no, na siya work, okay, na pwede siya maka-loan or dali siya maka-loan sa investment, or business-minded na siya, na willing siya to do the business, willing siya mo loan or anything na mabuhat ang negosyo. And katong mga tao sad na dali inviton, okay? So mo to silang imong unahon para at least easier na lang ang negosyo nimo, dali na lang siya, and at least ang imuhang mga rejection rate gamay lang ko kay imo mang gi-filter daan na kato silang unahon. Okay, now from there up until sa mga tao na dili na mo kaila o katong mga tao na acquaintance lang. So of course ay sa jud pili at isa ta mo pili na kay kani siya way kwarta din natin appeal sa list. But anyways, basta lang tao og bisag kinsa matambay man o maunsa, i-appeal lang yapon sa lista nimo. Kay this could be your ginatawag na fortune list. Wa mo kakibaw na naadiri ang mga tao na could be part of your business. Okay, naadiri sa lista nimo ang mga tao na could be your consumer, could you be your user, or could be your retailer. So kumbaga, with this list, diri na nimo makuha ang people na could build your network. Okay, so that's number one.
Okay, ang second is invitation. Okay, now. Katong na sa imong prospect list, mo na to time na karon na ato to silang inviton. Okay, so but first, for me, mas maayo na before nimo sila inviton, kibaw sa ka sa need sa mga tao na dapat mo inviton para at least i-present ninyo open na dan iyang mind. And ikaw kibaw na kadritso kung asa siya igon or asa siya istoryaan dapit para dali na lang siya ma-sold out sa business nimo. Now, anyways, ang invitation, daghan pa maagi, no? It's actually, it's an art na siguro ikaw is money effective na way na mo invite ka. Then go for it. Kung asa ka effective or maayo mo invite, then go. If may ka, mo dala lang tao dito. So, if ikaw credible kay ka na tao na gamay ang storya nimo, ingnon mo kuyog ta mo kuyog na then go. Kung asa ka comfortable, kung asa ka dali, if asa ka maayo on invitation, then do that, okay? Now, sa kuha lang, naalala ko yung gamay tip na mahatag sa inyo ha, na siguro na ipuno nini mo sa on way on how you invite, okay? Now, one important thing on invitation is that kung ikaw kibaw ka na unsay need and kinahanglan ng tawhana na imong istoryaan. And then it's much easier and direct to the point ang inyong mastorya na dayon. So kumbaga, di man takibaw if naman yung mga tao no na example na people na they need extra income, okay? They like business, they like money, they want to be successful. There are people na driven sa ilang life but nasa uban na into health lang, okay? Na ubang tao na sa products lang jud sila, na ubang tao na ganahan lang jud sila sa pangpa-beauty or na beauty conscious lang jud sila or health conscious lang jud sila. So knowing that thing na unsay interest nila is much easier for us on sa atuan na ma-invite nato sila. Okay? So one way of getting those informations or unsay mga kinahanglan nila is of course to talk or ask questions to the person na dapat or na ganahan nimo inviteon. So example, musturya ba karon or nami ginagamit karon na ginatawag na form, okay? That's FORM. Okay. So ako, when I go talk to a person, I use that technique na form. Okay. So I talk about the family, that's F. I talk about the occupation, una siya ang O, and I talk about the recreation, say unsay hilig niya. So kumbaga, ang among storya, I'll make sure na mutuyok ang mga storya so that I could ask question na mo lead na mo gawas tong mga need na dapat nako i-istorya sa iyaha para ma-invite nako siya. Okay, example, we talk about family, okay? So whatever unsay dapat mastorya about family, parents niya, iyang mga anak, iyang wife, or unsa man gani. So make sure na you ask questions na would lead to our unsay kinahanglan nimo na masud niya. Okay, so dapat aware ka na natay product, health products, natay beauty products, we can offer products, we can offer good health, and nasa tay business opportunity na we could offer extra income, we could offer additional income or bigger income or business, no? So ikaw na kibaw ka na kay negosyo or ma-offer ni nana. So create questions no na makakuha kag answers na pwede nimo mamutang sa or pwede nimo magamit sa unsay pwede mo offer sa imuha. So sa family siguro daghan kag mas story about the family no, a family niya, iyang family sa iyang wife or anything sa occupation daghan kag pwede mas storya like
asa siya trabaho, pila income niya, um, pila ka oras iyang work. So with those things na makuha nimo masturya, for sure na jud kay makuha ng mga infos ana niya. And sa recreation, you could ask question po na kung say hilig niya, di ba? No, if hilig siya dagan-dagan, nate run, so nate mo offer na product na could give her or him extra energy para sa iyang dagan. So anyways, um, um, I'm using those, ako itong gigamit na technique, kanang form. Ang M is a message. Ang message is, with those information na nakuha nimo, then, again, with your conversation, you could, kuan naman, kibaw naman jud ka, if mahatag na nimo, ma-invite na ba nimo siya, or di pa, or ang message is, kung unsa imong mabili niya before mo mo kon, or is either imo ba siyang taga anong gamay information, no, para later on pwede mo siya ma-invite or ma-invite na mo din siya diha dayon, ma-present ba din mo diha dayon. But anyways, ang bottom line is mas easier jud i-invite if na kay makuha na nimo ang need na sa tao. So get that need, use that need on inviting that the person na ganahan nimo invite on. Okay? Okay, number 3, presentation. Now, presentation, I'm not here to teach you on how to present, but tumbuhaton karon is the proper way to bring and set sa mind sa imong guest sa presentation na to. Okay, so now, this is the time na imong ihatag ang idea sa business sa imong prospect. So, the best way to do it na swak jud ang business sa ilaha is first, before siya nimo presentan or papaminawon sa negosyo, dapat sa jud nimo open iyang mind. Okay, so dapat sa jud nimo iabli iyang hunahuna sa dapat niyang paminawon. Okay, the only way na once ma-open iyang mind is dapat jud nimo maigo or mahatag niya kung unsa man gyud dapat need, unsa man gyud need niya. Ang anong maminaw man jud siya. Okay? So natay again technique on this one, natay ginatawag na ABC rule na pwede na to gamiton to open the mind sa ato ang mga prospects. So kanang A, manay gitawag na advisors. So kaning mga advisor mo ni silang mga butang na pwede nimo magamit, butang og mga tao og mga results na pwede nimo magamit na ma-open nimo ang mind sa prospect nimo. Mo na siya ang mga advisor. So mo ni imong ipakita siya ha. So kaning B mo ni ang bridge. So kanang bridge ikaw na no na nagdasag client niya. Kaning C mo ni imong guest, okay, mo nang kliyente. What will you do? Unsa mo ang buhaton nimo is imong i-build up, okay, ang mga advisor sa imong kliyente. Okay. So, imong gamiton ang mga advisors para ma-open up more ang mind o dapat nanong maminaw ang imong kliyente sa imong offer na business. So, kaning mga advisor mo ni sila ang products, okay, ang company, mga achievements sa company, mga successful people sa business, okay, mga results sa mga nagbuhat sa negosyo, mga cheque. So these are the things na pwede nimo gamito na mo nimo i-build up na ma-open ang mind sa imong client, no. We did ABC rule before nimo siya isud sa orientation room or presentan one-on-one. Dapat sa jud nimo i-open ang mind. Okay, once ma-condition nimo ang mind, no, then of course sure jud na kanang tawhana willing na jud na maminaw sa imong i-offer kay na nakuha naman nimo ang iyang need o na-open naman ni iyang mind. So much easier na lang jud kayo, sayo na lang jud kayo i-present ang negosyo sa imong client. Then of course, mga
simple or proper ethics no sa negosyo sa atong presentation, like if naka sa presentation, if naka sa orientation sa room or sa massive na presentation, mga simple ethics like no texting, ayaw biyahe imong guest, okay. If one-on-one man gani, if dili pa man gani present imo pa man ganing upline, of course, have the respect na lang na ayaw lang sad sila biyahe, kuyugi imong guest, okay. At the same time, maminaw ka sa presentation for you to learn more sa presentation. And if na office di sa inyong lugar, then it's much easier na madadon lang nimo imong guest sa sa office, and no lang sa schedule sa unsay mga na massive orientation, or if sultin mo imong upline na pwede mo i-one-on-one sa office, then much better. If wala office diha, then you can use our powerful tool na kaning TGS website na naatay itong own presentation diha, na all you have to do is open it, na kit-on nimo imong client or guest sa presentation. Or if layo man jud gani siya, then you could just give our website and imo lang ipa-open niya ang katong presentation nato sa atong business dito, and it's inaana siya ka simple, inaana siya kadali. Okay, so ayaw kalimot na before nimo siya paminahon sa negosyo, ang pinaka-importante, ma-ABC rule nimo, ma-open nimo iyang mind. Okay, so that's it. Fourth, follow up. So follow up, make it sure na kuan lang na aggressive ka sa follow up nimo, and within 24 hours dapat kuan ka nang na follow up na jud nimo imong prospect. Dapat within 24 hours napa-PA na jud, napa-join na jud, napa-sign up na jud nimo siya. No, dapat fill up ka application form, pa-fill up nimo application form, na usas pinaka-importante. And make sure sad na naaka all the time para dili mo ubos ang excitement level sa imong prospect. So make sure na taas all the time ang excitement niya, kay I know na after just presentation, hype taas jud gyud ang ilahang excitement to do the business. So you're there na para to keep that excitement level up all the time, especially if ang ubang tawo nangita pa sa kwarta, no, or nangita pag way on sa pagpangita sa investment. And I said kalimot og kanang give tips, no, hatag og mga ideas on how to find the investment, kung say dapat buhaton o asa man dapat mo loan or unsa man gani. So make sure you're there. Is part of our follow up na naa ka diha all the time para mahatag sa iya kung unsa man jud kuan mga kuwang na wa niya nonaan ng mga idea unsa dapat papangita pamaagi sa pag-appeal. Okay, and make sure sad na, of course, sincere sad ka sa pag-follow up sa iyaha, no, na di sa jud nimo na mindset gani na imo siyang gi-follow up para mo kwarta sa commission o sa pairing, but instead na ma-part siya dapat sa imong network na this na hopefully this business could help him or her, give her the life na gusto niya ba, no. So unsa man ganito yung reason na lang ni-appeal siya. Okay, so make sure lang na aggressive ka, no, ay kahadlok, no, ay kauwaw og push sa downline nimo o sa prospects nimo, ayaw kauwaw na ikay mo offer or anything, no, kay first place wa man jud ta nangila diri sa atong kuan. This is business. We're offering them the very big opportunity na pwede sila makita. So be aggressive, ay kahadlok, no, and this is one way na makatabang ka sa ila. Okay, fifth, SW4 next. Some will, some won't. So what? Someone's waiting next. Okay? So, kanya itong negosyo, no? It's a numbers game. So, the more na people you talk or you invite, the more na chance na daghan mo join. Okay?
So, importante dire is pas-pas ka mo next sa next prospect, no. Muna giingon kung sa ang teachers pa sa exam na mas i-answer mo na unahon nimo answer ang mga questions na kibaw ka. Nya ibilin lang tong mga di ka kibaw, awahian lang to sila. Okay, so same ra gyapon diri, no. So nadyo uban prospect na sige dugay kay nimo dugay kay mo hatag feedback or dugay kay balibad or unsa man gani. So importante lang with your prospect list, makalista dito sa mga pangan sa imong mga or sa imong mga prospect. So importante lang is after this one next dayon, no. Ayaw kadugay sa usa ka prospect, no. Bahala na positive or negative siya, importante after this one next na dayon. Okay, it's all about numbers game. Importante na daghan kag mastoryaan, importante na daghan kag ma-follow up, importante na daghan kag mabuhat og dili lang usa ka tawo imong ma-follow up or ma-invite sa usa ka adlaw. Importante daghan jud as much as possible na the more na daghan kag mastorya kang adlaw, the more na daghan kag ma-follow up, the more na daghan kag ma-invite, much better jud na siya. So gamit jud gani siya na dapat mosabot ka na ang uno para sa tanan, but dili jud siguro tanan na para sa uno. So wa ta kibaw na naapa sa lain linya ang katong mga tao na mahimong alas nimo sa business or leader nimo sa business. So if dili dayon ka mo next, then it's a very small world na pwede ma-invite og lain tao ang katong tao na naa sa imong lista, no. So again, it's a numbers game. So you have to be fast enough na mo proceed to the next prospect. Okay, you never know na your next prospect would be the leader that you're looking for sa negosyo nimo.